Hindi itinuturing na armed attack, mga kapatid, yung panibagong ginawa na naman ng China dito sa ating bansa, sa mga barko natin, mga tol. Kung nabalitaan ninyo yung nangyari kahapon o nung April 30, ay winater cannon na naman tayo, mga tol, ng Chinese Coast Guard, no, dito sa may Baho de Masinloc, sapagkat meron tayo dong resupply mission, yung BFAR, para magbigay ng ayuda, no, doon sa mga mangingisdang Pilipino, kasi lagi ano yan, naghahatid ng tulong yung ayuda, mga tol. Wala tayong plano, wala tayong balak na manggulo, makigera sa kanila, mga tol. Tayo ay ginagawa lang naman natin yung legit na misyon, 'di ba, para sa mga mangingisda nating Pilipino. We mean no harm, kumbaga, 'di ba? Pero ang ginawa ng China, mga tol, eto, panibago na namang panghaharas, mga tol, sa ating mga barko. Pero etong panibagong water cannon assault daw ng China, sabi rito sa balita, mga kapatid, mula sa UNTV, ay hindi daw armed attack. No, sabi ni spokes for West Philippine Sea. Sa madaling salita, hindi ito may pwedeng makapag-invoke, no, ng MDT na kung tawagin, mga tol, unless doon sa ginagawa nilang water cannon, kahit na hindi yan armed attack, is makapagdulot ng for example, may masawi na mga crew sa ating panig, mga tol. So anyway, panoorin natin to mula rito sa UNTV News and Rescue, mga tol. Bago lahat, huwag mo syempreng kalimutan mag-subscribe sa UNTV at dito rin sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Mga kapatid, huwag mo rin kalimutan mag-like, at para mas marami pang Pilipino ang makapanood, mga tol, at mabawas-bawasan yung mga pro-China dito sa Pilipinas. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Dante, bakit hindi raw maituturing na armed attack itong panibagong pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas? Magandang tanghali, Aga. Sa isang press briefing ngayong umaga, sinabi ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na wala naman daw pinag-iba sa mga nakaraang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard ang nangyari kahapon sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Gumamit pa rin ayan ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas ang China. Yun nga lang, mas... At hindi pa rin nagbabago ang pagtingin natin, mga tol, mga Pilipino sa China. Sa Pilipinas lang nakakapagtapang itong mga walang yang nakakapang-init ng ulo kasi, di ba? Sa Pilipinas lang nakakapagtapang yung mga yan, mga tol. Walang sinabi yan sa ibang bansa, mga kapatid. Alam niyo yung ginagawa ng China sa Pilipinas, yung pangwa-water cannon? Ganyan ang ginagawa sa kanila ng Japan. Kapag pumapasok sila sa dagat ng Japan, sila ang wina-water cannon ng Japan. Japan Coast Guard. Wala silang palag doon. Nakapag-declare ba sila ng gera? Wala naman, di ba? O, pag pumapasok sila sa Vietnam o pag nanggugulo sila sa Vietnam, di ba, hindi nga nila magulo yan. Sa Indonesia, mga tol, pinapalubog pa ang mga barko ng mga yan eh. Wala namang palagyan, hindi naman sila nagle-declare ng gera, mga tol eh. 'Di ba? Sa Pilipinas lang nakakapagtapang yan kasi akala nila, mga tol, ganun lang eh. Ganun lang eh. Kasi nga yung nakaraang administrasyon, nasindak nila. So akala nila, ganito lang pala Pilipinas, ganito lang pala sila sindakin. 'Di ba? Tapos marami pang mga PCG, mga Chinese na PCG ang pumasok dito, mga Chinese national ang pumasok sa PCG. Marami na silang alam tungkol sa Pilipinas. Alam na nila kung ano lang yung ating artillery, alam na nila kung ano lang ang kakayanan natin, mga asset natin. Lahat ng meron tayo alam nila, kaya alam nila na hindi kakayanin ng Pilipinas pumalag. Kaya sige lang, tautin lang natin sila, sindakin lang natin sila. Ganun na yan, mga tol. Ay nako talaga. malakas daw yung pressure, Aga, o buga ng tubig yung ginamit ng Chinese Coast Guard. Sa katunayan, dahil sa lakas ng pressure, nasira yung bakal na railing at canopy ng PCG vessel. Biruin mo, malaking barko na to. Itong PCG na talaga to. Mas malakas daw yung pressure. Eh imagine mo kung ito yung Hunay sa May 4 na binobomba rin nila ng water cannon. Baka mas lalo pa talaga nasira yun kasi kahoy lang yun, di ba? Eto, bakal na talaga to, mga tol. Pressure, nasira yung bakal na railing at canopy ng PCG vessel. Nasira din niya ang communication antenna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Dahil sa insidente, dagdag pa ni Commodore Tariela, fatal, umaaring ikamatay ng isang tao
kapag tinamaan sa lakas ng pressure ng tubig. Grabe. Nasa Dapat damage to property na rin tong inaano sa kanila eh, no? Naninira na sila ng barko, mga tol eh. Pero alam mo, sabi ng Chinese, o ng China, mga tol, baka magulat kayo kung pag narinig nyo kung ano sinabi ng China, mga tol. Naaayon daw yan sa batas at tigilan na daw natin ang provokasyon. Tayo pa talaga ang nagpo-provoke sa kanila, mga tol. Tigilan na daw natin. Tigilan na daw ng Pilipinas ang provokasyon. Hayop talaga, no? Baliktad, no? tao kapag tinamaan sa lakas ng pressure ng tubig. Nasa 10 direct hit yung ginawa ng ginawang water cannon ng Chinese Coast Guard, partikular doon sa barko ng BFAR. Sa kabila ng insidente, ayon sa opisyal, hindi magiging dahilan ang Pilipinas para lalong lumala ang tensyon laban sa China. Mananatilian niyang professional ang gagamiting paraan ng bansa sa pagtrato sa China kasunod ng insidente. Hindi rin magpapatinag ang mga tropa ng gobyerno at magpapatuloy sa rotational resupply o humanitarian activity sa West Philippine Sea. Grabe. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Tindi, no? Tindi ng China, mga tol. Ibang klase. So ito, no, Japan, New Zealand at iba pang bansa kinundena ang panibagong China assault versus Philippine ships. So nagsalita ang Japan, New Zealand at iba pang mga bansa. Panoorin natin, mga tol, kung ano ang kanilang mga sinabi, kung ano ang kanilang mga naging reaksyon dito sa panibagong kalokohan na naman ng China. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga bansa bunsod ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa may Bajo de Masinloc at o Scarborough Shoal. Sa isang mensahe, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, na masyadong delikado ang ginawang pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas na naglalagay sa panganib ng buhay ng mga crew ng PCG at BFAR. Di ba nga sabi nga ni spokes ni Jay Tariela, pwedeng ikasawi daw kung sino man ang tamaan ng water cannon na yon, mga tol. Kasi talaga matindi pressure nun. Di ba? Lalo-lalo na unlimited water yun dahil yung tubig na kinukuha doon galing din sa dagat. Kumbaga hinihigop lang, mga tol. Tapos may pressure yun kaya matindi. Nakakasira nga ng bakal eh. Di ba, imagine mo nasira yung bakal na rail, di ba, at saka yung canopy ng ating PCG. Lalo pa kaya kung tao tamaan nun, di ba? Kahit na hindi to armed attack, mga tol, kung sakasakaling may masawi, talagang ito na pagmumula ng hindi magandang mga mangyayari. Di ba? Kaya ito, nako-concern Japan in the Philippines, Ambassador of Japan in the Philippines, mga tol. Kasi talagang hindi maganda ang pwedeng kahinatnan nitong mga kilos na ginagawa ng China. Maging ang ambassador ng European Union, sinabing labag sa international law ang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Kita mo? Tapos ang sinasabi ng China, naaayon daw sa batas ang ginagawa nila, mga tol. So sabi nito ng European Union, dangerous maneuvers, water cannoning, floating barrier, or any aggressive behaviors is a threat to safety of life at sea, the freedom of navigation, and the prohibition of the use of force or coercion. In short, this is against international law. So labag sa batas, mga tol. Sinabing labag sa international law ang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Anya, ang anumang agresibong aksyon sa karagatan ay banta sa kaligtasan at paglabag sa freedom of navigation. Nanawagan naman ang Embahada ng New Zealand na resolbahin sa mapayapang paraan ang sigalot sa teritoryo alinsunod sa nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang problema hindi naman sa Pilipinas. Paano re-resolbahin to sa mapayapang paraan kung hindi naman kapayapaan ang gusto ng China? Di ba? China nagsisimula, mga tol. Sabi rito, we call for peaceful resolution of disputes in full accordance with UNCLOS. Paano magiging full accordance with UNCLOS yan? Number one, hindi nga kinikilala ng China yung UNCLOS. Although nakapirma sila doon, na signatory sila doon, mga tol, para silang mga tanga, hindi nila kinikilala mismong pirma nila. Di ba nakapirma sila sa UNCLOS? Sabi ng UNCLOS, may 200 nautical miles ang Pilipinas. Kinikilala ba nila yon? Ginagalang ba nila yon? Paano magkakaroon ngayon ng peaceful resolution, di ba? Ito lang talaga makakalutas niyan. Umatras ang China dyan, tanggapin nila na hindi kanila yung karagatan na yan.
tapos sa lahat ng problema diyan. Eh kaso nga mga sugapa yung mga Checkwang yun eh. Sugapa talaga eh, no? Sa nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Mariin namang kinondena ng British Ambassador ang agresibong aksyon ng China at iginiit ang pagtalima sa 2016 Arbitral Award kung saan sinasabing Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. O, tingnan mo, pati panawagan nila, nakalagay dito, we reiterate our call for respect. Diba? Respeto daw ang UNCLOS and adherence to the 2016 Arbitral Award, which is legally binding on the parties. Ang problema, ang kapal nga ng mukha ng China eh. Diba? Ang tigas ng mukha ng mga yon. Samantala, muli naman binigyan diin ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Diba? May inis ka na lang talaga eh. Alam nyo, sabi ng China, eto panoorin natin mga tol. Maikli lang to eh. Mula sa Inquirer.net. O, pakinggan natin tong sinasabi ng tagapagsalita nila mga tol. Meron namang caption eh. 黄岩岛是中国的固有领土， Basahin na lang natin, huwag na natin siya pakinggan. Huangyan Islands o Scarborough Shoal is China's inherent territory. Minana daw nila mga tol. 非方的海警船 Philippine Coast Guard and official ships intruded into waters around Huangyan Island. So, sino sumusuporta sa inyo? Diba? Kayo lang naman nagsasabi niyan eh. Diba? Hindi naman yan na nakalagay sa international law, sa UNCLOS. Hindi naman yan. Diba? Kung susundin nga lang natin yung Treaty of Paris, wala rin, talo rin sila dun eh. Kung susundan natin yung matatandang mapa, halimbawa yung mapa natin, noong panahon pa ng mga Kastila, wala pa rin silang panalo dun eh. Tapos sasabihin nila tayo intruders tayo at in-intrude natin tong waters nila. My goodness talaga. 船和公务船未经中方同意侵闯黄岩岛的海域，严重侵犯中方主权。 Without China's consent, kailangan pa daw talaga ng consent nila. Seriously infringing on China's sovereignty. Di ba? Ang tindi, di ba? Asan na yung freedom of navigation? Wala na, di ba? Kailangan na yung consent nila. 中国海警依法采取 China Coast Guard took necessary measures to firmly expel them in accordance with the law. Anong law? Yung sinasabi nila, anong law? Saang law? UNCLOS? International law? Di ba? Anong law yung sinasabi nitong mga Checkwang to? 采取必要措施予以坚决驱离。中方奉劝菲方 China advises the Philippines to immediately stop its fringing and provocative actions, mga tol. Tayo pa talaga yung may provocative actions, no? Tayo pa talaga yung may provocative actions. My goodness. 立即停止侵权挑衅的举动，不要挑战中方维护主权 And not to challenge China's firm determination to safeguard its sovereignty. Nako, sa Pilipinas lang naman kayo nagtatapang-tapangan eh. Hindi nyo naman yan magawa sa ibang bansa na inaangkin nyo rin eh. Pasalamat kayo, masyadong mabait ang Pilipinas, no? Hindi sa takot mga tol yung mga sundalo natin. Kasi meron din tayong katungkulan eh. Tungkulin natin na panatilihin ang kapayapaan. Diba? So ang ginagawa nito, nakikita natin sumusobra na sila. Pero wala tayo sa posisyon para pangunahan yung mga sundalo natin. Sila mas nakakaalam kung paano i-handle yung mga ganyang sitwasyon, di ba? Ang magagawa lang natin talaga mag-react, no, sa ginagawa nitong China. 的坚定决心。 Grabe. Nakakapanginit ng dugo yun mga tol. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang pinanood natin mga tol? Pwede ka magkomento sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong saloobin at opinion. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.